What's up, Bayang Karirista? Nandito tayo sa isa pa sa mga hinete dito sa Japan. Jackie, RB, Yambao. Aerobics now rushing about the outside the big second. JG is racing in fourth base magic. Cape Robo moving up. Aerobics on the outside. JG in third. Racing in fourth comes Mas Masaya Sabinas. As they come down to the last one to three. Cape Robo, Aerobics. JG is running by there. It's now Aerobics by about 2 lanes. Cape Robo down on the inside. But it's still Hieroglyphics. Skip the stag, successor now moves up on the outside to take the lead. It's now successor. Robert Skip the stag in second. Moving up on the outside, King Aljun last 75 meters. And it's still successor. And here comes Shining G. Now coming closer in third. And in fourth comes Honda Mo. Then followed by Silver Screen, Forever Green, Brother Song, Camry, and Biodata. Fireball the rendezvous. And here comes Shining G. Rushing about the outside. So swiftly to take the lead. It's now Shining G by about 3 lengths. Fireball in second. And in third, rendezvous Honda Mo as they come down at the last of the with Shining G. This time now strides away by about 10 lengths. Firebolt Honda Mo is on the outside and down to the finish. And it's still Shining G by about 14 lengths. And in the finish, it's a Grand Slam win from the stable of Mr. Eddie Gonzalez, this time on Shining G. Oh, matanong ko lang kasi, di ba ikaw batang karera ka? Batang karera. Paano ba? Literal. Doon ka pinanganak sa karera? Doon mismo. Sa kwadra. Paano ba nagsimula ang mga Yambao sa karera? Kanino nagsimula yan? Ang nagumpisa si tatay sa kwadra ni Justice Moreno sa Gate 4. Doon siya nakapag-alaga ng kabayo. Usually naman, lahi nila, nasa karera na talaga. Kasi yung pinakalolo ng tatay is magbabakal. Sino yan? Sa yung lugar na bakal, kaya tinawag na bakal yun. Nandun kasi pinakalolo nila na magbabakal. Nakakwento nga sa akin ni Kuya Bonjing yan dati na, yun nga, walang nagmana. Walang nagmana magbakal. Yun ang nauna. Puro nagsota. Tapos ikaw, pinanganak ka sa karera? Sa karera nandun, sa kwadra kay Justice Moreno. So, paano ka nagkaroon ng hilig sa kabayo nun? Bata ka pa nun? Well, nung nag-aaral ako, siyempre sa kwadra na tayo lumaki. Nag-aaral ako nun ayun na, naumpisahan ko na nakailigan sa kabayo. Ang ninong ko, Hinete. Sino yan? Yung nag-iisang legend nating Hinete, siyempre. Jack Guse? Jack Guse. Ninong Idol ko yun, ninong ko yun. Kapanahonan nila Point Me Home, Parent Square, yan. Pinanonood ko niyan. Na kay Boss Danding siya, nila kay Time to Explode. Yan, mga kabayo sinasakay niya, pinanonood ko lagi yan. Kaya, nagsimula nun, sabi ko, pag-iinete ko. Mga naging idol mo siya? Gagayahin ko nino ko. Gagayahin ko lang sumakay, hindi ko nagkaya yung paggaling niya. Yung buti niya, di ba? Oo. Bakit si Jack Guse naman? Nakita ko kasi yung galing niya. Galing niya sa pag-rate ng kabayo, sa pagre-renda at pagpapali sa aparato. Never siyang naiwanan ng kabayong matulid sa gate. Magaling yung natraso, di ba? Doon ko siya nakita, pinanood ko yung kung paano siya magpalundag ng kabayo. Nung araw, di pa uso yung tog. Nakikita ko siya umahawak sa leeg ng kabayo sa barbada pag malarga. Tsaka ang galing niyang tumantya ng oras. Yung preba, no? Pagdatatang ko, no? O kasi minsan napanood ko, bata pa ako, panahonan ni Point Me Home, wala si Cabo nun. Usually si Cabo talaga sa masakay nun. Iyas Aguila? Sabi ni Mang Carding pa ako kay Bong, kanino, Bong, pakitrangko mo si Point Me Home. 1.15 kaya. Rate mo lang. Pinanood ko. 1.15. Perfect. 25. Hindi gumagalaw yung nakasakay. Ang galing, Sabi ko, ibang klase kamay na Ninong. Gagayahin ko to. Gagayahin ko lang sumakay. Hindi ko kaya. Ibang klase. Doon ako talagang bilib na bilib. Gifted, di ba? Kumaga, syempre, hindi natin alam kung paano nakuha ni Jack Guse yung ganong pananakay. Siguro pinagpala Pinagpala yung mga kanya talaga Kumaga sa basketball, siya yung Jordan nung tama. panahon nila.
Ilang taon ka nung pumasok ka sa apprentice? Graduate na ako ng high school noon. Tsaka siguro mga 25 na ako kasi nag-ano pa ako eh. Nag-aral pa ako eh, nag-college pa ako. Nag-college ka ba? Oo. Anong course kinuha mo? Industrial technician sa Lyceum ako. Natapos mo? Isang sem lang kasi hilig talaga yung kabayo eh. Sayang naman yun. Ano? Oo, isang sem na. Isang sem na ako. Tapos nag-apprentice ka? Nag-apprentice na ako. Eh, yung time naman na yon, nasa abroad na si tatay noon. Nasa Saudi na si Erpat noon. Si ano yan, kay Bonjing yung bawo. Nandun na. Anong bansa pinunta ni kay Bonjing? Saudi, kila King Abdulaziz. Sama niya sila kaya, kaya Koplan yata. Kaya mga magbabakal sila, Pachel. Tapos nung, yun, tumigil na ako. Nag-ano muna ako. Tumulong muna ako sa chewing ko sa kwadra kay Kuwang ko. Doon ko muna. Sino yung chewing mo na yun? Si Kuya Mando. Mando. Doon sa kwadra ni Kuwang ko. Doon ako unang, nag-aral sumakay kasi dati ron, kumpleto ang gamit. Bawat isang kabayo, isang saddle, bawat isang kabayo, sasakyan mo sa kwadra. Doon muna ako sumakay. Yun, si JB Guse, maliit pang ang bata. Hindi pa siya naging Hindi pa, nag-aral pa. Kasama pa ng ninong doon sa kwadra. Ni Jack Guse. Sa umaga, Doon, sumasakay kami doon sa kwadra bago nila insayuin yun. Sasakyan muna namin sa loob ng kwadra yun. Pero yung time na yun, magaan ka? Magaan ako, 45. Wala kang problema sa peso? Walang problema dahil sa maliit nga, sakto sa sukat, lahat pasok. Yun nga, ayan. Pero nung nag-apprentice ka, nasubukan mo mahulog? Dami. Ang dami. Buti hindi ka umayaw. Andun na yung time na aayaw na ako. Nasa ospital ako, nabarag yung ilong ko, nahulog ako sa isang laban eh. Nabarag to. Dinopera yan. Tapos tinakpan yung butas na ilong ko sa bibig ako humihinga. Sabi ko, ayoko na. Tigil na ako. Ayoko na sumakay. Time naman na lumabas na ako sa ospital, naka-brace ilong ko. Siyempre, malapit lang tayo sa pista eh. Lalakad na ako, pasok ako sa pista. Naiingit na ako. Gusto ko na ulit sumakay. Maganda lang hinanap na ng katawan ko yung tagal naman ito gumaling. Sakay na ako. Ilan ba kayo magkakapatid? 3, ako lang ang lalaki. Kaya ikaw lang yung naging kinete. So ngayon, nung nag-apprentice ka, anong year ka nakasakay nun? October 6, 1995. Tanda mo pa yun, Tanda ko yun. Sino kabats mo? Pati, Raquel, Santiago, Tonido, Borbe ba? Basta, kami nun eh? 6. Nung, unang sakay mo, nagpanalo ka ba agad? Unang sakay ko, yung araw ng unang sakay ko, ang sakay ko lang barrier lang. Barrier lang? Pampagpag lang. Si Victoria Avenue. Tapos nung Sabado yata yun, sakay ko. Si Ivory Card. Nakuha? Sandy Javier. Nanalo yun. First official run mo, nanalo agad? Nanalo agad. Si Ivory Card. Paano mo nadao si Ivory Card? Siyempre, unang sakay mo eh. Unang sakay, puro safe ground. Expressway dadaanan ko. Itong maganda ron. Ang focus ko sa kabayo lang sakay ko. Wala akong marinig na kahit anong sigaw. Lahat blanco. Totoo din pala yung sinasabi ni Badjaw na gano'n. Totoo yun. Wala kang zero ka, parang sigaw nung mga tao dadatingan. Pati yung mga katabi mo. Wala. Nakapokus ka rin sa kabayo. Tapos nun, mga sumunod na sakay, eto na. May tunog pala. Narinig mo na. Luminaw na. May tunog pala pag sumisigaw sila. Dinig mo na yung announcer. Dinig mo na yung hindi na yung announcer. Yung mga tao na lang, tsaka yung mga kalaban mo na. Yung yabag, no? Yabag ng kabayo, yung mga ineting masasaran mo. Sumisigaw sila, oy, diretso lang. Narinig mo pala. Nung unang sakay, ganun. Blanco lahat. Nakapokus sila doon sa sakay mo. So, pagkatapos ni Ivory Card, dumami sakay mo? Medyo dumami naman siya. Sakay ako kay Senator Maceda. Kay Sir Puch. Down for double. Ang daming panalo nun, ha? Down for double, ha? Ano lang ako ron? Isa tsaka isang segundo kay Down. Tapos, ito na. Kay Boss Andrew Sanchez. Sakay ako ron kay Dino's Dream. Nag-ensayo rin naman talaga ako ron kay Boss Andrew dahil kadikit nga ni Sir Sandy yun. Ito na yung iba, hindi ko na rin matandaan. Sinong nakasakay ko. Tapos kay Kapabong,
Yun, marami rin ako nasakyan kay Kapitan. Alam naman natin, hanggang dulo, kakampi ng tatay Ah, nila. syempre. Si Cap, di ba? Kay Cap, kay Kapabong. Kasi nga, advantage mo, batang karera ka, Batang kilala karera. yung pamilya mo, maraming nagbigay sa'yo ng break. Kaya ang dami mo rin na ipanalo. Madami din. Marami rin. Oo. Anong naging class, ano ka? Abot ako ng B. Class B ka. Marami ka rin ipinanalo talaga. Sa mga pinapanalo mo, nagpanalo ka Stake Race? Wala, segundo lang ako. Si Dinos Dream, Gilbert Gin Cup. Kalaban ko naman doon, yung hindi ko lang matandaan sakay ni Kuya Monching yan RB Guse. RB Guse, banderan tapos siya imported versus local yun Dirimati yung kabayo ko si Dinos Dream. Yun ang ko, segundo lang. Tapos may trophy race naman, may araw ng Maynila, may trophy race na may lasting legacy. Yeah. Pero sa pananakay mo sa Pilipinas, ano yung karirang hindi mo makalimutan? Hindi ko makalimutan talaga yung unang-unang araw na sakay ko. Si Ivory Tide. Oo. Hindi ko makalimutan na bingik wala kang marinig talagang... yun ang sabi ko. Ganun pala talaga pag una. Ah. Hindi mo masabing wala kang nervyos. Pakita mo yung actual na karera, yun talaga, wala kang marinig. Sabi ko nga, bit ganun. Ngayon naman, dahil nga, di ba, sabi mo, nag-college ka, isang SEM ka na lang. Ibabalik natin panahon. Anong pipiliin mo? Tatapusin mo yung pag-aaral mo o sa maghihinete ka pa rin? Yan nga, sabi nga ni Randy. Maraming nakatapos na nakatambay lang. Sa Pilipinas kasi, tama naman ang classification ng mga opisina ron. College diba? graduate College graduate ka na. Mas ganito na sweldo. Ganito na sweldo mo. Mas maganda pa yung income nung araw. Nandun tayo sa kabayo. Nung maganda pa ang karera sa atin. Maganda naman ang income. Kaya lang, siyempre, humina yung karera natin kasi nalipat ng lugar. Nawala tayo sa sentro Wala tayo sa sentro ng kumbaga, yung nandun tayo sa Makati. Babaan ng mga tao, yun na mismo. Kaya, minsan, party mo na. Karera muna tayo. Puno ang karera, di ba? Yun. Kaya yung yung nalipat tayo sa Cavite, bumagsak yung karera. Bumagsak ng humina, no? Humina. Kaya yung iba, yan. Tsaka yung kasi dati, Makati, tsaka Manila, yung karerahan. Pwede ka makasakay Makati-Manila no? Ngayon ang nangyayari, parang pag taga Santa Ana ka, hindi ka makasakay sa Lazaro, no? Sa layo Sa layo kasi. Minsan, kasi may sakay ka. Hindi ka makapag-ensayo sa kabila. Sa kabila, dahil malayo. Wala kang sasakyan. Siyempre, antayin mo yung service ng jockey, ng trainer o kaya ng trainer. Tapos ang karera pa, hindi isa-isang linggo. Dalawang araw. Parang gumulo yung gumulo ng sistema bigla. So ngayon, ilang years ka sumakay sa Pilipinas? 22. Mga 22 ka doon? Ang haba rin Haba. Sa Pilipinas ka lang sumakay sa laban? Sa Pinas lang. Tapos, bakit mo naman naisipan mag-abroad? Yun nga, lumalaki yung pamilya, college na yung mga anak ko. Hindi na sapat yung kinikita dahil sa yung isang panalo mo, kapos Kasi madami expenses, mga eskwela, kuryente, bahay, di ba? Tapos kung wala ka naman sasakyan, commute ka balikan. Tapos bumaba nga yung premiuman, di ba? Kaya, pinita na rin ako mag-abroad. Paano ka nakapag-abroad? Nag-applyan nga, punta agency. Sila Joji pa nun, punta sa Carmona. Subukan ko. Anong taon yun? 2010, ganun, 10, 9, kasi 11 ako nang umalis. Mga ganun. Subukan ko apply. Isang apply lang. Dito na yun sa Japan? Muna kong salta sa Nagahama. Unang salta ko doon. 10 months. Homesick, dalawang buwan na lang. Di ko pa kinaya. Uwi muna ako. Ikaw, pumayag yung amo ko. Pagbalik naman, di naman ako sa bumalik. Sa kabila naman ako sa Matsukase. Ayun, 2012 yun. Punta ako ng Ibaraki yun. Tapos isang taon lang balik ako ng Pilipinas. 2013. Pero bago ka mag-abroad, nag-retire ka? 2016. Tsaka ka nag-retire? Nag-retire 16 na. Kasi, kaya naman, di ba galing kang pagiging professional jockey, pagdating mo dito sa Japan, nahirapan ka ba na tahakin tong
pag-iinsayo sa Japan o ano? Ito nga, mayabang pa ako nga nung unang salta ko eh. Bata ka pa nun eh. Oy, Yabang ko pa. Ay, Yabang ko pa. Ano Kasi dumating ako ng umaga, Oh. ay, alanganin na, madaling araw na, alas Oh, 12 ng gabi. Sabi ng amo ko, hapon ka na magtrabaho. Pagtulog ko, Saan lugar, Ibaraki? naghahama. Malamig? Malamig. Makapal din ng gelo. Nagising ako ng alas 9. Ako may nag-iinsay pa. Mayabang eh. 7 ng umaga? Oo. Bisa ko. Baba ako nandiyan. Mamaya na pumasok. Sabi nga na amo ko. Ato din na, siguro to. Hindi, ngayon na. Gano'n. Siyempre, sabi ko, boss now. I want to ride the horse. Ride ako. Yabang ko pa eh. Bigyan ako. Ako po siya napakatigas. Sabi ko, ibang klase ka ba yun dito? Pwede dito. Sabi nga nung pamangkin ko si JD Flores, tagi na kuya, vitamins ko dito, araw-araw alaksan. Ganun daw katigas ang ng kabayo. Sabi ko, bibigyan sa akin 4 na ikot. Kasi maliit lang yung pista namin. 4 na canter. Una, maganda pa eh. Pangalawa, ito na eh. Nihila-hila na. Hila pa. Awat ko pa. May ito na. Sabi ko, malakas na pala. Sabi ko, ang tigas, ayaw. Ano sabi nung amo mo nun? Sabi niya, okay lang. Pagod lang, makapagod. Mga ilang araw, ito, mayroon talagang napakatigas. Pero pag yung mo na, ayos naman na, meron talagang mamano-mano eh. Meron nga, hindi nga, pwede yung tulad ginagawa natin sa Pinas na. Pag matigas, mamano-mano yung braso-braso. Dito hindi. Yung bang parang hanapan mo yung si kabayo kung paano mo siya... yung kagat? Oo, mainsayo na maayos. Kasi yung kagat niya... Hindi ibig sabihin, hindi lahat ng pinipigil, mapipigil mo. Hindi. Minsan luluwagan mo. Minsan bigyan mo siya ng bitaw ng konti para... Hindi siya kakaskas? Hindi ka, lumamig. Kasi kadalasan makita mo yung mga hapon pag nag-insayo, puro nakalapag lang yung renda, gano'n, nakita mo. Yung renda nila gumagalaw lang. Puyado lang ba, gano'n lang. Hindi pwede yung pala na gigigilin mo agad si kabayo na gano'n. Hindi po pwede. Hilahin ka ng hilahin. Ngayon naman, nung dumating ka dito sa Japan, may nakasama ka doon? Pilipino? 6 months, wala. Ako lang mag-isa. So, paano yun? Kasi hindi ka marunong mag-Nihongo. Paano kayo nagka-communicate dalawa nun? Nung hapon. Kasi minuwestra naman nung hapon eh. Pag hindi mo naiintindihan, medyo... Kasi medyo hindi sila ganun mag-English eh. Parang tayo rin yung pag nag-English. May muestra naman niya, syempre, lalawakan mo na lang yung mo para maintindihan mo yung... Kasi career mo naman yung automatic yung pag sinigya sa'yo. Ganun na nga. So, ganun kahirap pala. Hindi pala porkit hinetika, dumating ka dito na ganun kadali yung Talagang mahihirapan. Mahirapan ka. Baksak na ang katawan ko nun. Nangayayat ako ng Australia. Hirap. Ano naman yung mga hirap na dinanas mo dito sa Japan, sa pag-a-abroad mo? Mahirap yung mag-isa ka, magkakasakit ka. Yun ang mahirap, magkasakit ka, asikaso mo yung sarili mo, luto ka ng pagkain mo, may sakit ka, ikaw, tsaka hindi ka po pwedeng absent lang na may sakit ka na Minsan, yung ibang amo, pag may sakit ka, obligahin ka pa rin nila magtrabaho eh. Swerte naman ako, may mga among na napasukan ko na pag may sakit ka, hindi ka na lang papasok. Kaya nga lang, syempre, less na yan sa sa sahod mo kasi hindi ka nakapagtrabaho. No pay, no work dito, di ba? May mga farm pala na no pay, no work. Pero ano naman ang naibigay sa naidulot sa yung mabuti ng pag-abroad mo? Nakapagpatapos na ako ng isa ko. May na ako. May nakagraduate na ako ng college. Yung panganay ko, graduate siya ng education. Wow, galing nga. Congrats sa'yo. Nakaisa na. Tapos yung susunod doon, bali next year susunod, environmentalist yun eh. Bali sabi ko, next year pag graduate mo, kung nakaupo pa si si Agdambat si Benhur Abalos. Benhur Abalos ka babagsak. Yung isa ko naman, yun nga, magna-nursing nga yung isa kong lalaki. Bali, next year gagraduate na rin yun ng K-12. Graduate na ng K-12. Moving up na siya. Ang course niya. Magka-college. College na rin pala. Graduate lang na nakarang buwan na Isipin mo
from being batang karera tayo na hindi naman natin talaga iniisip kung ano yung kahahantungan natin. Ngayon nakakapagpatapos tayo ng anak natin. Anong pakiramdam, di ba? Yun na yung pinaka magandang achievement na nangyari sa buhay mo. Na paraos mo yung hindi mo na gawa nung bata ka, napagawa mo sa anak mo. Ano ang anak mo? Babae? Lalaki? Babae yung panganay ko. Tapos dalawang lalaki. Yung bunso ko pala babae. Ano yun? Elementary pa. Ano, wala ka bang inisip na sana maghinit itong mga anak mo, gano'n? Di na sila lumaki sa kwadre. Sa karera. Oo, dito na sila sa kwadre. Pero kung ikaw ang papipiliin, gusto mo ba may sumunod sa yapak nyo na nasa karera? Sa akin, nasa mga bata na yun, kung gusto nilang sumunod sa akin, sa ginit kung gusto nila sa kabayo, wala kahit si tatay, niyayakag yung panganay ko isang lalaki. Tulong ka muna dyan. Ayaw Ito naman, siyempre, tatay mo, kilala natin yan, si Kuya Bonjing, nag-trainer yan, tsaka napakahaba ng karanasan yan sa karera. Kumbaga, isa yan sa mga pag tinanong mo tungkol sa kabayo, talagang mabibigyan kayo ng konkretong solusyon. Kumbaga, ano naman ang naging contribution sa iyo ng tatay mo para, yun nga, sa pagiging hineti mo, pagiging ano mo? Kumbaga, ano na ituro niya sa iyo na ano? Isa lang din ang binanggit sa akin, tatay, nun tignan mong manakay ang ninong mo. Ayun lang. Yun ang binanggit sa akin. Tignan mong manakay ang ninong mo. Tignan mong manakay yung ibang inete. Tignan mo. Tignan mo ang pagkakaiba. Tignan mo yung panoorin mo kung paano kumilos ang ninong mo. Iba yan, saludo ko dyan kay Kuya Bonjing. Hanggang ngayon, kaibigan ko yan si Kuya Bonjing. Hanggang bago ako umalis, talagang kasama ko yan si Kuya Bonjing. Alam ko yan. Na ano yan, talagang sana dumami pa yung mga kagaya niya sa karerahan. Sana nga. Huwag kang titigil dyan sa kabayo, Kuya Bonjing. Diyan ka lang. Diyan na magpapasese, exercise mo yan Ano na ayaw na yan Pero ayaw na siya mag-alaga. Pero doon pa rin siya sa karera. At ano siya, katiwala siya. Hindi. Ano? Tubing siya, tapos yung kikil. Yun. Hindi tapos siya pwede. Raw siya papasok siya rin sa Malbar yata yun. Kinukuha siya sa drug testing ng kabayo. Naman siya. Official. Racing official siya na. Hindi. Siguro, ewan ko, kung saan banda sa drug testing. Kung anong mapasok niya ron. Sayang kasi talagang yan isa rin naman sa walang inaargabyadong tao yan. Saludo ko dyan kay Bonjing yan. Tatay, hindi titigil yan Sabi niya, mamamatay siya pag tumigil siya ron. Totoo yun. Dadali buhay niya. Oo. Yun lang. Ngayon naman, usapang ano tayo anong pinagkaiba nung pananakay dito sa Japan, pananakay sa Pilipinas? Sa totoo, mas maganda tayong manakay Makita mo namang gumalaw yung mga Hapon na nandito sa local race. Kahit na doon sa JRM yun, tama gumalaw. Bagay, kanya-kanya ng estilo yan. Pero mas, kung manakay, mas magaling ang Pinoy Mas magaling ang Pinoy. Mas maganda sumakay. Kasi ang nagturo sa atin, puro English rider Style natin, English rider, kaya hindi sa ibabaw yung kabayo. Hindi magalaw. Di tulad ng ibang Hapon. Pero meron naman din ng Hapon na maganda kumilos, maganda gumalaw. Mabuti, no? Oo. Pero sa akin lang naman, siyempre, doon ako sa lahi na natin. Di ba? Sayang naman kasi wala kang makasakay dito, hinahanap natin. Sana dumating yung panahon. Sana dumating yung panahon na... Yung mga may asawa, di ba sila... Marami sila kanaway, may mga anak yan dito. Mga sila reloto. Sana may... Makasakay, May mga anak sila na magka-interest na may ginhinete. Pagkapag-aral dito. Malaki yung tsansa kasi marunong na mag-Nihongo yun. Oo naman. Nakapag-aral na sila. Ngayon naman, ano naman yung tingin mong pagkakaiba ng kabayo dito sa Pilipinas? Malaki. Nakita mo naman. Iba ang trabaho ng kabayo rito. Halos ano pa ensayo? Mas mabigat ang ensayo dito? Mas mabigat. Pero mo, dito sa amin dito lang sa pista, yung ensayo namin yan ng 3 trote, 4 na canter. Tapos handro pa araw-araw, halos kada isang araw, handro yan. Ano yung handro? Yung uphill. May uphill silang uphill, di ba? Kasi ang pista dito, ganun di ba? Pataas yan Bibigyan niya ng 15 o kaya 20 muna pag-umpisa. Habang binababatak siya, halos isang araw lang pahingi. Gumagalopi siya, galopi. Yung pahinga pa niyang yun,
Sinasalang pa sa treadmill yun. Treadmill ba siya? Di ba? Isa Oo. treadmill hindi naman siya kumakanter na kanter lang. Halos gumagalopin na lang. Full speed din, Ng mahina. Gallop din siya. Oo. Di ba? Yung trabaho ng kabayo rito, trabaho ng kabayo sa atin sa Pinas, magkalayo eh. Tsaka tingin ko rito, di ba, nagre-retiro yung kabayo, parang walang mga diferensya. Wala. No? Oo. Yung mga malalaki pa. Hindi ko lang alam sa ano. Sa iba. Pero napapansin ko, konting diferensya sa kanila, pahingi. Parang ganun. Ngayon naman, siyempre, bilang batang karera, tatagal ka din. Ikaw ba, tingin mo ba, gano'ng katagal ka dito sa Japan? Tingin ko, hindi ko masabi. Mahirap eh. Bilang batang karera nga, tingin mo, mga ano lang estimate mo, mga ano? Siguro mga 5 o higit pa dun sa 5. Baka kaya din pa. Ngayon, bilang batang karera, pagbalik sa Pilipinas, ano ba gugustuhin mo pa bang, siyempre, batang karera ako, hindi ko matiis na hindi makakakita ng kabayo eh. Siyempre, anong plano mo? Kumbaga, ano yung pinaka-goal mo pag sakaling umuwi ka ng Pilipinas? Kung sakaling umuwi ako, kung papalarin nga na makapag-train din ng kabayo, bakit hindi? Di ba? Nasa inyo yung advantage eh. Nandun eh. Siyempre, may alam ka na sa kabayo. Marami kang natutunan dito sa Japan na pwedeng mai-apply doon. Pwede. Sa lahi nyo mga ngayon, meron pa bang mga susunod na hineting mga Yambao? Kasi di ba yung pinsan mo si RM Yambao, di ba? Tapos, dalawa lang ba kayo naging hinete? Dalawa lang kami sa Yambao. Tapos, ano ba yung mga lahi nyo doon na related sa... Sa lahi ko, si Julio Manalo. Pinsan ko yun. Si Pinsan JM. ni tatay yun. Si JM Manalo. Tapos sa mother side ko naman, yung na-disgrasya nga natin dito na kapainete, si Alan Berba. Si Berba. Pinsan buo ko yun. Sa mother side ko naman yun. Tapos sa iba pa, yung dalawang hinete na nandito na rin eh. Yung magkapatid na Mora. Yung mga taga-Bakal. Yun. Mga kamag-anakan namin yun. Si Popong, tsaka yung apprentice na Mora, JB Mora. Yung JB Mora. Kapatid niya yun. Tsaka yung, anak ni Kuya Memong, si Pabilik. JT Pabilik. Ang dami nyo pala lahi sa Bakal. Halos pala yung Bakal na yun. Solido magkakamag-anak pala yun. Halos magkakamag-anak yun. Talaga palang solid talaga yun. May inaasahan pa bang sasakay ng mga salahin mo? Salahin namin. Sa ngayon, hindi ko alam kasi hindi ko na nakikita. Nandito kayo, no? Nandito ako. Nagulat na nga lang ako, nagkinete yung Mora. Dumalis ako ng Pinas. Si yun eh. No? Tapos si Pabilik, si Allison. Umalis ako. Si Mora, anak ni Kuya Boy, Poke na. Kapatid ni Ernie. Kapatid ni Ernie. Alam ko si Mora, kapatid ni Ani. Anak ni Ate Mameng kay Sota nyo. Sino? Sota kay Puch, si Mambuboy. Si Mambuboy. Si Bobby Poke na nga. Poke na yun. Poke na ba yun? Yun yung natawag doon. Yun ang magkakapatid yun. Si Ernie, di ba? Tsaka yun ang magkakapatid. Talagang nasa lahi talaga kayo. Lahi lang nasa kabayo. Nasa kabayo. Yung mga nangangarap pumasok sa larangan ng karera, mapabatang karera man yan o tagalabas, ano naman yung masasabi mo? Yung sa mga gustong mag-ginete, asukin nyo muna yung mag step by step. Huwag nyong biglayin yung sarili nyo na sasakay agad kayo ng kabayo. Dumaan muna kayo sa kilalanin nyo yung kabayo, yung kayo magpapakain, tumulong muna kayo sa kwadra para alam nyo kung ano yung vision ng kabayo pag nasa loob niya ng kwadra. Saka alam nyo, para pagsakay nyo, yung ramdam nyo yung kung anong meron sa kabayo, kung anong may sakit sa kanya. Kaya, madali nyo nang makikilala yung kabayo. Pag, hindi naman pala basta sasakay ka lang yan eh, di ba? Parang marami palang consequence. Siyempre, yung horsemanship. Parang kagaya ng sinabi ni Braille, yung batang kinete. Sabi niya sa akin kanina, nung binlog ko siya. Dumating daw siya ng Japan. Marunong na siya sumakay, hindi siya marunong magkabot ng avocado. Diba? Diba? Hindi sila marunong humawak ng kabayo. Dito niya daw natutunan lahat yun. Yun pala yung advantage na. Siyempre, alam mo kung paano ikakabit yung mula pinakamanibela mo, basic mo.
Yun ang pinaka-importante. Buti nga, di niya pa inabot yung magbebenta siya ng kabayo dito. Ewan ko lang kung hindi niya naikwento yun. Basta sabi niya, Dito gagawin mo rin yung magbebenta ka. ang sinabi niya, di niya alam daw kung paano magkabit ng bit. Basta siya sasakay lang siya. Sakay lang, di ba? Yung pala, dito daw pala. Umpisa mo sa basic, umpisa mo sa baba. Ilalanin mo kung ano, pagkabit ng gamit, di ba? Hindi yung basta sasakay ka na lang. Sa mga hinete naman dyan na gustong tahakin yung pag-abroad. Abroad, wala ka namang masama kung gusto nila. Kung di na talaga kaya dyan, dito na kayo, sumbuhan nyo na. Kung sabi nga ni Randy, di ba, kung mag-iinsayo ka rin lang naman dyan, dito na tayo mag-insayo. Tama rin yung sinabi ni Randy na yun. Sa mga sota? Mga sota naman, nasa ano naman yan Marami na nag-apply na sota, di subukan nyo na rin. Maraming nakarating, no? Marami nang nakarating. Subukan nyo na rin. Di naman mawawala yan sa ating mga sota. Di rin mauubos yan. At may papalit din sa inyo dyan para mag-alaga ng mga kabayo. Oo, tsaka subukan nyo kasi alam naman natin kung ganong kahirap ang buhay ng sota, di ba? Pero sila talaga yung pinaka-susi Susi. Kahit sabihin mong ubod lang galing ng hinete mo, ng trainer mo, may-ari ng kabayo mo, pag medyo alanganin yung sota mo, malayo Malayo. Kasi yung pagpapakain, ganyan, di ba? Yan ang unsung hero ng karera. Napaka-importante niya. May mga katanungan kayo, andyan naman yung mga hinete natin, willing naman mag-advise sa inyo yan, yung mga nasa abroad, mga kabayo yung tingin nyo, may problema kung paano iniinsayo. Open naman yan, mag-ano lang kayo. Mare-reach na naman yung mga tao dito. Kasi may messenger na di ba? Oo, madali na. Ngayon naman, baka may mga gusto kang batiin sa Pilipinas o saan man. Yun lang naman. Binabati ko lang yan. Sila tatay, nanay, sana lagi silang nasa Ilang taon na ba si Kebon? 60 plus na yata. Sa tayo, mga 66, ganyan. Si Ate Lena? Magkasing edad yan Oo. Bilib ako dyan kasi talagang sa hirap at ginhawa, magkatulong sila sa kwadra, di ba? Kasama yan. Oo. Ano ba? Sino pa yung gusto mong batiin bukod sa nanay mo? Yung asawa ko, tsaka yung mga anak ko dyan sa Pinas, sana lagi kayong nasa maayos. Huwag niyo kami intindihin dito. Maayos naman kami lahat dito. Basta kayo nasa maayos dyan. Walang problema rito. Kaya natin yung sarili natin dito. Diba? Wala. Yung dito sa Japan, baka may mga mga sakaling mga nakasama mo sa trabaho o gusto mong pasalamatan. Nasa sa'yo na yung Kilala na nila yun kung sino sila. Salamat sa inyo. Sa mga naitulong niyo sa akin. Tayo naman. Mahirap banggitin kung sino-sino at baka may hindi mabanggit. Oo nga, tama ka rin nun. Tayo naman dito, hanggat maaari, sana yakapin natin yung isa't isa, di ba? Iba yung tayo mga magtulong-tulungan tayo. Tulong-tulong na lang. Na ganun. Kagaya nga ng sinasabi ko, lagi itong pinabanggit sa mga vlog ko, na nagpapasalamat talaga kami sa mga senpai namin dito. Dahil nga, kung hindi dahil sa inyo, kung sino man kayo dyan, na senpai namin, kung hindi nyo pinagbuti, baka wala kami dito. Yun. Kaya kayong mga bago, napapasok dito, ano masasabi mo? Yung mga bago, huwag kayong matakot. Kung kinaya namin, kaya nyo yan. Di ba? Basta laban lang. Basta igalang nyo yung senpai nyo. Isang malaking bagay yun. Yun lang yun. Kaya Bet, maraming salamat sa iyo at napaula kami. Matagal tayong hindi nakita. Sana magkita ulit tayo rito.